Good evening, ma'am. Hi, hello, good evening, classmate. Good evening, ma'am. Good evening po. Wait lang po mag-start tayo ng prayer at ating national listic song. Okay po? Okay, before we start, I will be your teacher for Contemporary Philippine Arts for the region. I am Mrs. Jennifer Loreto. And our subject is Contemporary Philippine Arts from the regions. Wait lang po. Wait lang. Wait lang po. Yes po, ang daming raise hand. May concern po ba tayo? Wait lang po, ayusin ko lang yung presentation ko. Sandali lang po ha. Ay po, ma'am. Hindi po ma'am, tayo mo ma'am. Sige po, ma'am. Okay po. Wait lang po, anak. Our loving and generous God, we praise and thank you for the bountiful blessings you have given us. Thank you for giving us a mind that can know and a heart that can love. Thank you for giving us a chance to continue learning amidst the pandemic that had caused a lot of changes in our lives. We are sorry for the times we have failed you. We humbly ask for your forgiveness. Father,
help us stay focused on our studies. When learning becomes difficult, grant us the gifts of courage and enthusiasm. Grant us the grace to use our knowledge in making a difference into the lives of the people around us. All this we pray in your mighty name. Amen. Okay, these are the rules na kailangan nating sundin sa ating pag-online class. Please prepare at least any notebook na meron tayo para pagsusulatan natin sa ating mga important notes. Kailangan palagi po kayong ready. Okay, let us start our lesson. Our subject is Contemporary Philippine Arts from the Regions. What are the content of this subject? There are 3 content of this subject. What are they? So, the first one, okay, that one is the contemporary arts in the Philippines. Next is different contemporary art techniques and performance practices. So, aalamin natin kung ano-ano nga ba yung mga arts sa iba't ibang lugar dito sa ating region. So, aalamin natin kung sino-sino yung mga artists sa bawat region.
Integrative art as applied into contemporary arts. Letter C, contemporary arts production. So, merong apat yan. Nagkabali-baligtad lang. Letter D is contemporary arts production. Yung letter A, integrative arts applied to contemporary arts. Yung letter C is different contemporary art. And the other one is contemporary arts in the Philippines. Siguro pwede na lang tayong mag-screenshot habang kayo po ay nasa klase para at least kahit papaano, meron kayong masasave na notes. Naintindihan po ako? Screenshot na lang po natin para at least kahit papaano. Yes po. Okay po, naintindihan po. O, marami naman pong thumbs up na nakita. So, ibig sabihin, naintindihan. Yes po. Okay, thank you. Let us start. Our topics contemporary art. From there, practices from the various regions. Ayun. Opo, minute ko na nga po eh. Next time po, kung narinig naman natin yung reminders, kung hindi po importante at busy kayo sa work nyo, paki-mute po ang mic. Okay po? Para mabilis lang po ako. Thank you. Okay, let us proceed. What is contemporary arts? Philippines and its region. Ano nga po pa ang pagkakaintindi nyo sa contemporary arts? Sa nakikita nyo pong picture, dyan sa inyong screen, ano po sa palagay nyo or sa screen na yan, ang isang art, contemporary art? Sige nga po. Check ko yung mga nagre-raise hand. Sige nga, John Ray. What for you is contemporary arts? Ano yung nakikita mo sa picture na related sa contemporary arts? Sabel. Marjorie? Jessica? Sige. Contemporary Philippine art is art produced by Filipino artists coming from different regions in the Philippines in the 21st century. Okay. Based sa picture na nakikita nyo, dyan sa nakapresent, ano sa palagay nyo tungkol saan yung contemporary arts? Ano kaya yung relation? What are the topics or what are the subjects that we're going to talk about the contemporary art? It refers, ma'am, to art made and produced Pa-off by naman ng artists ibang mic para mag... Pa-raise po ako ng hand, tapos pag tinawag ko, saka lang po sasagot. Pa-mute po ako. Please, paki-mute po yung mic nyo para hindi tayo sabay-sabay. Tapos kung may sasagot po kayo, mag-raise hand po muna tayo. Para po maganda yung discussion natin. Ang question ko po, based on the picture, what do you think are the things they're going to talk about the contemporary arts? Jessica. Morena Clara. Vince. Mga painting, ma'am. Marjorie. Mga painting. Okay. That is one of the topics that we're going to discuss. What else? Jessica? Art made and produced by artists living today. Morena Clara. Morena Clara. Yes, ma'am.
What do you think? What can you see in the picture? Ano yung nakikita nyo sa larawan na pwede natin mapag-usapan tungkol sa contemporary art? Mga culture, ma'am, painting. Adrian. Paintings? Abstract So, sabi art, na yung ma'am. paintings. Ano po yon? Adrian? Abstract art po. Abstract arts. Very good. How about Mary Tolentino? Marlon? Ma'am, paint dancing, ma'am. Dancing. Okay. What else? Meron pa po? Sonny? Mga ano po, mga sikat po na artist po. Sikat na artist. Very good. We're going to talk about music, dance, literature, abstract. Wait lang po. These are the topics that we're going to talk about. Contemporary arts. Okay, let us proceed. What is the objectives or our topic for today? It's about to describe the characteristic of contemporary arts, identify the subject matter and different styles, explain how different materials are used in art making, and make a contemporary artwork. Opo, kasama rin po yung sculpture. What is contemporary arts? Contemporary arts is a statement that an artist makes about life, thoughts, ideas, beliefs, and many other things that define human life. Kung paano mo ine-express yung buhay mo. Kung magaling kang mag-drawing through arts, magaling kang sumayaw, magaling kang umarte, yan ang iba't ibang how to show your life experiences. What are the history? First one of the clear about what is the contemporary, kung saan ba nanggaling tong contemporary na to. It is the generally defined as referring to work created after World War II. Ito daw po yung mga na-create ng World War II. Kahit, photography. Kahit kahit na anong bagay, ginawang medium sa paggawa ng art. It is used by the critics, curators, and teachers. However, it is really refers only the work that considered avant-garde or cutting edge. Yung art daw po, yung pagputol-putol lang ng isang bagay. Alam niyo ba yung art dati? Yung pinagpatong-patong lang na bato, art na po yun. It is particular, it means abstract work that various postmodernist genre, pop art or installation, performance art. Ayan yung iba't ibang history kung saan ba nagmula yung contemporary art. So, ibig sabihin, hindi lang sa pagsayaw, sa pagdodrawing ang contemporary. Meron ding sculpture, ayan, iba-iba po yan. Isa dyan ay ang malyarium. Ano nga ba yung malyarium? The true work of can often speak for itself and releases. Alam niyo po ba yung spoliarium? Sino na po ba nakakita dito ng spoliarium? Nakita mo na po, Kim Asenas? Nakita niyo na po? Sino na pong nakakita ng spoliarium? Jessica, nakita mo na po? Sa book, sabi ni Marjorie. Opo. Sino ang nagpaint ng spoliarium? The spoliarium was painted by Juan Luna. It is considered one of the most internationally renowned pieces of modern of the Filipino art. Luna submitted it in painting the Exposición Nacional de Bellas Artes in 1884. Yung kanyang masterpiece na spoliarium, nagpakilala yan sa atin sa mga bilang Pilipino sa Spain. Meron na pa ba nakakita sa inyo? Yung isa daw nakakita lang sa libro. So, ito yung spoliarium. Papakita ko sa inyo.
Ayan po ang spoliarium na makikita natin yan sa National Museum. Malaking malaki po yan. Yan yung inilaban ni Juan Luna. Sa greatest artist natin. Yan yung pinaint niya na spoliarium. Yan yung kilalang kilala sa buong bansa. Lalo na siya yung nanalo sa Spain. Kung gusto nyo po yung makita, pwede kayong pumunta sa National Museum. Libre naman po yun. Wala pong bayad dun. Sino na po ba nagpunta dito sa National Museum? Meron na po ba? Wow, medyo may nagtataas ng kamay. Let us proceed. Ito po yung pinaka-painting niya. Ayan. Kung sabi ni Juan Luna, dun sa pagkakapinta niya yan, yung Pilipinas, yan daw po ang kanyang pinagdadaanan noon, kaya naipinta niya yan. Okay, ito po yon. Merong humihila na gladiator sa isang tao. So, yung tao na nakahiga, yan daw yung nagre-represent sa mga Pilipino. Ito po si Juan Luna. Juan Novicio Luna. Pinanganak siya noong October 23, 1857 at namatay noong December 7, 1899. A Filipino painter, sculptor, and a political activist of the Philippine Revolution. Nakilala siya noong panahon ng World War II. During the late 19th century, he became one of the first recognized Philippine artists. Dahil nga nanalo siya sa Madrid, sa Spain. Okay. Ito po naman, the Malarium, the collaborative work will span more than 7 meters. Sila raw po yung mga taong nagsabit o nag-put up ng spoliarium na yun na gawa ni Juan Luna. Ito naman po si Jobert Ramos. Ano kaya yung nagawa niya? Nag-canvas po siya. Siya yung taga Dumaguete City na meron siyang nirepresent na isang picture o canvas. Ayan po ang kanyang ginawa. Nanalo din po yan. Yan yung canvas na ginawa niya. The characteristic of contemporary art. Marami po kasing contemporary art. Yung iba, wala namang formal education, basta natuto lang silang nag-paint, nag-sculpture, gumawa ng sculpture, naging artist na po sila. Originally, it is not issue in contemporary art. Okay lang kahit hindi ka nakapag-aral, basta meron kang talento. Artists can get another artist's work and add to the redesign, interpret it by using the materials. Kung halimbawa, ikaw yung artist na ang ginamit mo ay isang stone. Meron din palang artist na gumagamit din ng stone. Okay lang po yun. Nire-reinvent lang nila kung ano yung meron. Nakikita rin nila yung medium nila na stone, yung medium yun yung ginagamit nila para makabuo ng isang art. So ito naman po kay Anthony Fermin, ayan naman po yung kanyang art. Si Anthony ay taga-Pasay at lumaki sa Cebu. He's known for his Hanover Berlin exhibit. Ito po ng year 2000, in-exhibit po yan sa Berlin. In 2009, was commissioned by the Lady German. Yan po. Yan ay gawa ni Anthony Fermin na lumaki sa Pasay na taga Cebu. Ano nga ba yung subject matter kapag meron tayo? Pwede naman tayong kahit na anong medium natin sa pagiging artist. Subject matter na contemporary art is not confined to representation of human figures and landscape. The favorite subject in the contemporary art are children. Karamihan daw po sa model sa contemporary art ay mga bata, babae, environment, or late artists, Mopey, Villegas, Flora, and Fauna. Sila yung mga kilala na artist na yan. Sila ginagamit nila yung medium na mga bata, babae, at kalikasan. In some artworks,
the subject matter is not easily recognized to the if the artwork is an experiment or technique, the subject matter is technique itself. Kung ano daw yung gagamitin mong subject matter, okay lang po yun sa contemporary art. Hindi nila kino-question yun. Ito naman po yung Mopel Villegas na sinasabi ko. It is a view us engaged in thinking, exploring the meaning of the artwork. Ito naman po yung artwork para sa kanya. Ang medium niya dyan, ano yung ginamit niyang medium dito? Ano yung umaakit sa inyo, sa paningin niyo dyan sa larawan na yan? Ano sa palagay niyo yung subject matter niya dito? Flowers and fish, ma'am. Flower and fish. Very good. Yun po yung kanyang naging medium, yung flowers and fish. Next natin. Abstract expressionism. Ayan naman po. Ang ginamit naman niya, okay, ito naman po, abstract naman po ito. Nakikita niyo po ba yung abstract? Yung abstract kasi, yan yung medyo magulo pero meron siyang sa isang artist, mai-express niya. Bihira yung nakakakita ng art sa ganyang sitwasyon. So this abstract expressionism is supposed in World War II. Okay. Sa New York naman ito, it was first specifically American movement achieved the international influence in New York at the center of the Western art role formerly filed by Paris. Nakikita nyo po? Yan po ang Yes, tawag ma'am. natin dyan ay abstract. Yes, ma'am. Next natin ay kinetic arts. Ayan po. Marami nito. Alam nyo kung saan usong-uso na yung lugar ngayon. Alam nyo yung Mine Museum at saka yung Art in Island. Ayan po. May mga 3D doon. May mga 3D sa Art in Island. Sino po bang nakapunta na sa Art in Island? Meron po silang mga ayan po, isa ito sa art that contains movement or perceivable of by the viewer depends of the motion of for its effects. Kung ikaw yung titingin nito, parang yung dila, totoong-totoo, di ba? Tama po ba? Pero multidimensional yan. Opo, yun yung kinetic art. Parang feeling mo gumagalaw. Next natin ay op art. A form of abstract art that gives illusion of movement by the precise use of pattern and color on which the conflicting patterns emerge and overlap the bridges. Relay Victor most famous exponents. Ayan po. Nakakita na po ba kayo ng ganito? Sino po sa inyo yung nakakita na ng ganitong art? Ako po. Saan? Saan mo nakita, kuya? Dito po mismo Facebook sa lang, ma'am. office, ma'am. Sa office niyo po merong ganyan. Ma'am. Okay po. Okay, next na.
Next natin ang performing arts. Ayan. Isa sa pinakamagandang topic ng contemporary art ay ang performing arts. Form of art which artists use their voices and their bodies open in relation to other subjects to convey artistic expression. Ayan po. Through performing arts, na-express nila sa pagsasayaw, sa pagkanta, ang kanilang talent, which is when the artist use the paint, canvas, or various materials to create a physical and or static art objects. So, sa performing arts, ayan, alam niyo po ba yung chatro? Nakapanood na po kayo minsan ng ganyan? Performing arts, nakapagpanood na po ba kayo? Yes, ma'am. Opo. Ito naman po yung environment art. A range of artist practices encompassing both historical approaches to nature in art and more recent ecological and political motivated types of works. Alam niyo po ba minsan, meron tayong event or sa circle po, pinapakita dun yung mga recycled materials. Meron dun yung mga bagay na gawa sa patapon na gamit, nire-represent nila. Sino po bang nakapunta na minsan sa ganon? Exhibit Sa ang UP tawag doon. po, ma'am. Wow. Karamihan sa mga medium nila, kagaya ng mga patapong bagay, parang artwork, di ba? Nagagawa sila ng mga bagay mula sa patapong bagay, nakikreate nila ng isang bagong anyo ang isang bagay na patapon na. Opo, sa UP Diliman, meron din po niyan. Doon marami ko siyang nakikita din. Feminist art. Araw-araw ko Ano naman po nakikita yan. ay araw-araw? Bakit nag-work ka po dyan? Dito po ako nakatira sa UP. Okay po. Araw-araw mo yung pinupuntahan? Opo. Okay. May question ka, Virilio? Wala na po. Okay, thank you. Pag nag-raisehan kayo, ibig sabihin may question kayo. Kaya kapag nag-raisehan kayo, be sure na naibaba nyo rin kasi akala ko habang nagdi-discuss ako may tanong na kayo kagad. Okay, feminist artist. The feminist artist art movement refers to the efforts and accomplishments of feminists internationally through produced art. Reflects the women's lives and experiences as well as the change of the foundation from the production and reception of contemporary art. Kagaya ng sinabi kanina, karamihan sa medium daw po ng contemporary arts, children and environment. Dito sa ating feminist art na to, ang nakikita natin isang babae at saka may animal sa likod. May elephant, tama po ba? Yes, Kita niyo ma'am. po? Yes, ma'am. Yes, okay, next po. Minimalism. Minimalism is a describes movements in various forms of art and design, especially visual art and music, where the work is set out of exposed to essentials or identity of a subject through eliminating all non-essential forms, features, or concept. Halimbawa ito, alam niyo yung illusion? Parang doble-doble yung hagdanan, di ba? Pero kung titignan mo, parang salamin lang pala yan, kaya siya Yes, ma'am. nagdoble. Yun yung illusion. Next natin, video. Ayan. Video is part of contemporary arts. Video is an art form which relies on moving pictures in visual and audio medium. Siyempre, karamihan ngayon, ano ba yung pinakauso ngayon na ginagawa natin? Yung Reels. Alam niyo po ba yung Reels? Yes, Halos lahat Yes, po po. gumagamit ng Reels. Yes po. Tama po? Opo. Kung nung unang panahon, nung 1960 and early 1970,
consumer video technology become available outside the corporate. Dati, yung picture lang ang ginagamit nila. Ngayon, may modern na tayo. So, nakakapag-video na tayo. So, isa sa part ng contemporary arts ay ang video. Next, graffiti art. Ano nga ba yung graffiti art? It is one of the most radical contemporary art movements. So, it is also called a street art. Sila yung nagdo-drawing sa pader. Murals kung isa pang tawag. Sa ibang bansa daw, ang ginagamit nila, sa subway sila nagdo-drawing, sa mga train, doon sila nagdo-drawing. Sa atin, dito sa yung iba sa pader ng school, merong drawing, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meron din sa public transport. Hindi naman po yun bandal. Kung talagang drawing siya, may art po siya. At tinatawag lang nating bandal kung wala siyang medium na pwedeng mag-represent sa isang contemporary arts. Halimbawa, yung nagsulat ka lang ng pangalan mo, wala namang ka-drawing-drawing, dinumihan mo lang yung pader, yun talaga yung vandalism. Pero pag sinabing art, may medium ka, merong ang drawing doon, related naman lahat ng drawing mo, hindi yun vandalism. That is art. Next natin is postmodern art. Ayan. Sino-sino po ba yung nakikita natin sa picture? Sino po ba yung kilala nyo dyan sa picture? Ha? Harry Potter po. Sino po yan? Harry Potter po. Si Medusa po. Medusa? Nasaan? Meron bang? Medusa, ma'am. Okay. Potter. What else? Si John Lennon. Oh, wow, yes po, si John Lennon, nakita ko din. Saan pa? Sino-sino pa? Parang si Marilyn Monroe yung yung 9 picture, ano? Yung singer. Opo. Ako yung singer. Ayan. Iba't ibang artist po. Sila yung modern art na talaga. Okay, next natin. Body art. Body art is made on with or consisting of the human body painting. The most common forms of body art are the tattoos and body piercing. Other types of include scarification branding, subdermal and implants, scalpeling, and shaping. Nasubukan nyo na po bang magpatato? Body art daw po yan. Okay, depende po yan. Hindi naman po masama ang tattoo. Okay lang Ako, po ma'am, yan. marami. But, hindi naman po masama ang magpalagay ng tattoo. It's your choice naman eh. Para sa inyo, yan yung way of art. Digital art. Ano mo yung digital art? Yan yung modern art na ngayon na pwede ka nang gumawa sa computer. Digital art is an artistic work or practice that uses digital technology as an essential part of creative or presentation process. Noong 1970s, hindi pa uso yung mga digital art kasi lately lang talaga na-introduce yung computer. And digital art itself plays under the larger umbrella. Ngayon, malaking priority na yung digital, di ba? Halos lahat na-e-edit na. Pwede ka na nga pumunta sa ibang bansa, gamit lang yung picture ng isa ng kaibigan mo eh. Next natin ay ang one of the earliest Photoshop in the Big Haunted Balete. Ito po, sa Sikihor po ito. We need to have a shaman. Si shaman po ito, yung mga yan, alam nyo, nagpapaalam pa sila sa mga, syempre itong puno na ito ay hindi naman po masama na tayo ay magpaalam sa mga hindi nating nakikita. So may mga espiritu, nag-alay sila bago sila makapag-post dyan. Ito po, isa sa pinakamagandang contemporary arts na
design. Materials that can be recycled and made into creative forms. Ayan po, ang ganda ng kanyang contemporary. Ito naman po, mga bamboo. Yan, ginawa pong cottage. Next naman po ay ang Dumaguete Port Tourism. Nakita nyo po, meron din siyang, yung kanyang information gawa sa bamboo. Skills, techniques, and production in contemporary arts. Many of the contemporary artists do not have formal studies. Karamihan daw po sa mga artists natin, hindi talaga sila nagkaroon ng formal schooling. Hindi kagaya po ng iba na nag-aral sila ng fine arts para makatapos at magkaroon ng magandang output. Yung iba po, may talent lang po talaga sila. Concerned with development of their talent and skills in art making. They study on their own. Nag-aral sila ng sa sarili nila, interact with the artists, and read a lot of about lives and artists and their artworks. Minsan po, ay yung iba nag-i-interview na lang. Study na lang sila para malaman nila kung ano ba talaga yung gusto nilang maging medium. Next, type of techniques. Merong mga type of techniques na ginagamit sa art. Meron diyang collage. So, what is collage? Collage is made up of adhering flat elements such as newspaper, magazine, cutouts, and printed text, illustration, photographs, cloth string, etc. to a flat surface to create a thick layer. Halimbawa po yung collage ng picture. Nakikita niyo po ba yung heart dito? Mga picture po yan na pinagdikit-dikit. Ang tawag natin dyan ay collage. Yung iba naman po, nagpupunit-punit siya ng papel para makakreate siya ng isang bagay. Collage po ang tawag doon. Next natin, decalcomania. Ang decalcomania is a process of applying. Yes po, may nagtataas. Ginawa nyo ng grade 10. The glass transferring reversal or that image into a canvas. Meron akong nakita nung nakaraan, parang shell naman siya. Parang botones siya. Kine-create niya lang, nagpa-process lang siya para makabuo ng isang larawan. Nakalimutan ko kung ano yung medium na ginamit niya. Next natin ay ang decoupage. Decoupage is done by adhering cutouts of paper. Yang mga papel-papel na yan, pinagputol-putol nila para makagawa sila ng isang art or craft decorating objects. Naranasan nyo na po bang gumawa ng ganito? Paper mache, pwede yan. Nung elementary, ginagawa yan. Paper mache. Next, frottage is a technique of arts, visual arts, obtaining textual effects of image by rubbing a lead, chalk, charcoal. Ayan yung isa sa word of art containing shapes of textures produced by frottage. Okay, next natin, montage. Ayan po, the process of technique of selecting and editing the piecing together separate section of film to form a continuous whole. Ayan po, pinagsama-sama niya lang, pinagdikit-dikit niya lang yung mga, para siyang, alam niyo yung puzzle? Yung picture niya po, ginawa niyang puzzle. Trapunto. Ito naman po yung trapunto from the Italian to quilt. It is a method of quilting that also called staff technique. Picture trapunto utilize the least two layers of the underside. Nakikita niyo po ba itong sapatos na yan, yung design? Ayan po.
Next naman po is digital applications. Ayan. Sino pa po ba ang hindi marunong sa ating mag-computer at nagagawa na natin lahat? The Diploma in Digital Applications is an optional information and communication technology. It is a course studied by the person in the... Alam mo, halos lahat tayo nag-aaral na nito eh. Kung doon dati, yung nasa eskwelahan lang yung natututo. Pero ngayon tayo, magbasa lang tayo sa computer, alam na natin. Tama po ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Marami na tayong natututunan kapag nanood lang tayo ng YouTube. So, pati yung pag-reels natin na yan, yung iba nga kumikita na ngayon sa, binibigyan na ni Meta ng kanyang incentives para sa Yes kanyang po. nagawa. Okay. Iba na talaga ang nagagawa ng digital application ngayon. Kaya yung iba, hindi na talaga luho yung pagkakaroon ng cellphone. Minsan necessity na. Kailangan mo lang, hindi lang sa pag-aaral mo. Next, appreciate contemporary arts. Nakikita nyo po yan. Ayan, yan yung isang art na nakabisit na po ba kayo sa isang gallery? Doon Yes po po. nakapost lahat ng Yes, mga arts. Iba't ibang medium ang ginagamit sa mga arts. Minsan meron silang canvas painting, may oil, yung isa kanina paper to eh. Ayan, paper art, paper ang ginamit niya. Description of applied to contemporary art. Subject matter is what we see depicted into the artwork. It may be a human form where figures are engaged in the activity. Materials and artwork is made of... May iba't ibang medium talaga ang contemporary art. Ito po, ito yung old picture. Yung nasa left side nyo, yun yung old picture. Ito naman po yung makabago. So, ito naman po, isang art din po. Kagaya nung kanina, si Anthony Fermin, ito po yung kanyang artwork na ang title ay Nasa Bubong ng Ang Balita. Okay. This may be my last slide. What would life be if we had no courage to attempt anything? Ito po ay mula kay Vincent Van Gogh, ay isa rin pong artist. Alam ko that will be my last. Sino po ba ang nakakilala sino po ang nakakilala dito? Si Apo Ha? Wangod. Ito Apo ay Wangod. magaling na artist. Si Apo Wangod. Tama po ba? Ano ba ang pinaka-specialty ni Apo Wangod? Siya ay magaling Tattoo, ma'am. tattoo. Ayan. Siya ay tinatawag na old tattoo artist. Taga saan siya? Siya ay from Baguio. 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 Baguio Mountain ba? province. Parang hindi. Baguio Mountain Province. Hindi ba Mountain sa province. Atok Benguet ka? Pugaw, Okay, ma'am. Pugaw. Sa Atok Benguet. Benguet, ma'am. Yes po. Sa Benguet. Opo, siya sa Atok po siya. Sa Atok sa may Benguet. Okay. It's already 7:58. Okay. Wait po, bago tayo mag-out, pwede po bang, alam ko yan na yung last presentation ko. Wait lang. Wait lang po check ko yung aking presentation. Wait lang po. Wala munang mag-chat, mag-screenshot ako. Okay lang po, wait lang po. Yan. Okay, before we end, pwede po bang magbukas tayo ng camera natin at tayo ay magte-take ng picture?
Pwede po ba lahat tayo ay magbukas ng camera? Para po, magpipicture po tayo. Stop ko lang po yung presentation ko. Stop ko yung presentation ko. Wait lang po There you are. Pakibukas ang inyong mga camera para po magkita-kita tayo kahit sa online. Wala munang magta-type sa chat box. Nakabukas na po ba ang mga camera? Pwede rin po kayong mag-take ng picture ninyo. Para meron po kayong, wait lang po. Full screen ko muna. Okay na, ma'am. Nasa ano ako, labas eh. Okay lang po. Mag-screenshot po ako ha. Okay. Meron po ba kayong question? Yung iba hindi nagbubukas None, ng ma'am. camera. Ayaw niyo po bang magbukas? Isa pa po mag-take ako ng picture natin 1. Wait lang po. Wait lang. I'll just put the picture in RGC. Wait lang po. Pakibukas naman po yung camera ng iba para makita naman kayo. Ayan, wait lang po. Wait lang po 1. Okay, 1, 2. 3. Okay, kung wala na po kayong question, maraming salamat po Thank you, ma'am. sa inyong pag-attend. Thank you, Hanggang sa ma'am. susunod na meeting. Meron po ako Sorry po na may late. weekend po activity. Sasagutan niyo po yun. Okay po? Nasaan po ma'am? Sinend mo po kasi Sige po, ma'am. Ma'am, ingat po. I-send ko po sa GC po ang ating Sige activity po ma'am. for Salamat today. po ma'am. Sige po, ma'am. Thank you. Kung wala na po kayong question, maraming salamat po. Pwede na po kayo mag-leave at may klase po kayo. Thank you, ma'am. Sige po ma'am. Salamat. Thank you. Bye, classmate. Thank you po. Sige po, thank you po. Bye po. Thank you po. Pwede na po kayong mag-leave mga anak. Thank you. Salamat po. Yes, po.